sa Yes, we have our, kalsada. yeah, Senator Tulfo, Sa airport, we have a new head of the OTS. Si former Yusek Gilbert Cruz is now the head of the Office of Transport Secretary. Gilbert Cruz? Yes, apo. Wala na bang iba? OTS po. Seriously? Yes po, I think he's here already. Alam niyo ba kung ba't siya natanggal sa PAOK tapos ilalagay niya doon? Nyari. Hindi nga. Why? That's Yan ba'y dumadaan sa CA? Yung That's pwesto a niya? point. Kasi pag dumaan niya sa akin sa CA, hindi ko ipapasayan. Tapos ngayon, inabsorb ng ano? ano naman si General Gilbert Cruz. Mukhang yung isang kasama, si Casio po yung medyo magulo na konti. Hindi. Dito sa Parang sila magulo, siguro. Maraming mga balita-balita pero this is not siguro the proper venue to tell you that. Hindi naman siya kasama sa committee na ito. Pero kung once nakasama na siya dyan sa DOTR, di marami ako masasabi about him. Remember yung mga raid na yan nung panahon? Naku po, Mario Josep Santissima, Madre de Dios, patawarin tayo ng Panginoong Hesus. Noong 2020, isang unit nagkakalaga ng 879,000 pesos. One unit ng body worn camera. Noong August 19, 2021, bumili ulit kayo ng 164 units dito pa rin sa Boston Homes in the amount of 168,680,000. 1 million pumapatak bawat isang unit. Sobrang overpricing, immoral na ito. Skandaloso na masyado to. Secretary Lopez, imbestigahan mo to at sibakin dahil merong kakuntsabahan dito na para dugasan yung gobyerno. Reklamo tungkol sa e-bike. Sila na po ngayon ang hari ng kalsada. Dati jeepney, ngayon ang e-bike na raw. Ang issue ko po, Mr. President, dalawa lamang po sa LTO and sa PPA. Umpisahan po natin, Mr. President, yung e-bike. Marami na po akong natatanggap na reklamo tungkol sa e-bike. Sila na po ngayon ang hari ng kalsada. Dati jeepney, ngayon ang e-bike na raw. Ano pong programa meron ng ating LTO para ma-regulate po itong pagdami ng e-bike? Again, don't get me wrong, I don't have anything against sa e-bike. Ito po ay ginagawang hanap buhay ng iba nating mga kababayan. Sabi nga nila, kaysa naman magnakaw, nakakapiruwi siya ng konti, at least may kumikita, nakakatulong sa pamilya, etc. Pero lumalala po yung problema sa e-bike. And itong mga nag-e-bike, of course, nagsasakay sila mga pasahero, walang mga lisensya. At of course, dahil hindi sila rehistrado sa LTO, wala din po silang mga insurance, third-party liability. So kapag sila po ay nakasagasa, then sorry na lang. Ito ba, itong issue sa e-bike, ito ba ay binibigyan atensyon ng ating LTO, Mr. President? And Mr. Sponsor. Ayan o, may video tayo. Your Honor, Mr. President, tama po yung inyong obserbasyon, no? Ako rin po nakikita natin yung mga e-bikes, no? Kung saan-saan. But there was a memorandum circular issued by then Secretary Bautista requiring LTO issued the MC. yung LTO pala nag-issue ng MC for registration of the e-bikes. At saka yung mga lisensya ng magdadrive nito. But now they are but it was suspended by Secretary Bautista back then. But now, according to Secretary Lopez, pag-aaralan po nila, no, they will have public consultations regarding of course, yung safety, yung registrability, and the issuance of license, no? Para po dito sa mga e-bikes na ito. Tama po kayo. Medyo nakakatakot din po dahil magaan po sila. As of now, bawal po sila dapat sa mga main thoroughfares. So, ang kailangan nila paigtingin yung enforcement, Your Honor.
Pero nakikita pa rin sila sa mga main thoroughfare, Mr. President. Nakikita, in fact, coming here from my residence, binilang ko yung e-bike na nadaanan ko, siguro may mga 50. Very prominent na sila ngayon. Kumbaga, natabunan nila yung tricycle. Ang concern ko rin, itong mga tricycle drivers natin, tricycle operator, dumaan sa butas ng karayman halos kasi paparesto sila ng tricycle nila, kukuha sila ng prangkisa, tapos magme-member sila ng TODA, kailangan meron silang insurance, tapos kailangan may driver's license sila and all. Samantala itong mga e-bike na mga operator, nada. Bibili silang e-bike, after that, pasada na sila, game na. So, nababawasan din ang kita nito mga legit na tricycle operators and drivers. Mr. President. Ang dilema po ng LTO at ng DOTR, ito pong mga napakita niyong video, ay LGU ang nagbigay po ng prangkisa, no? Pero as far as LTO is concerned, hindi po sila registered at hindi po sila dapat dumaan ng main thoroughfares. Pero for leeway, pinapayagan po sila sa mga barangay, sa mga subdivision. Hindi po sila dapat dumaan ng main thoroughfare, Your Honor. But that's main thoroughfare, Mr. President. Kasi kita mo naman, lahat ng whether light or heavy vehicles dumadaan, so that is considered as main thoroughfare. And tapos 1, 2, 3, 4. Pag 4 lanes na kalsada, that should be considered as main thoroughfare at dumadaan po sila. And then wala po mga driver's license yan. According to LTO, they will now apprehend. Kasi po, LGU po ang nagbigay ho yata na pahintulot. Pero as far as LTO is concerned, hindi po dapat payagan, no, sa main thoroughfares. Maging fair po dapat tayo. Wala pong kontra dito sa mga e-bike operators. Pero bakit hindi ho tayo makipag-coordinate sa DILG para yung DILG kakausapin tong mga LGU, magkakaroon ng instructions, magkakaroon ng agreement between LTO and LGU para malaman nila, magdi-design sila ng programa na ma-regulate na maayos itong e-bikes na hindi naman po mamamatay yung mga traditional tricycles natin. Na itong mga tricycle drivers na nakausap ko, sila po yung nababawasan ng kita. And yet, sila ay magme-member ng TODA, tapos sila po nag-iintriga pa sila ng kita, tapos meron silang insurance, driver's license, etc. Itong mga e-bike operators, bibili silang e-bike dyan and then after that, punta lang sa LGU and then pasada na. So siguro it's about time na pag-isipan po natin na obligahin natin itong mga e-bike drivers, operators, na kumuha ng driver's license. If not, siguro apprehend sila or pagsabihan po itong LGU. Your Honor, according to Secretary Lopez, nagpapasalamat po sila sa inyo pong paglabas nito pong sa inyo pong suggestion. They will coordinate with the DILG and the LGUs and they said that they will comply, no? They will apprehend ito pong mga e-bikes kasi tama po kayo, dapat maging patas lamang dahil yung mga tricycle may prangkisa, no? Meron po silang boundary at lahat sumusunod po sila. So at nababawasan din po yung kita, dapat lang humaging patas and they have the commitment that they will comply yung pong inyo pong mga request. Nag-commit po ang ating bagong LTO head si Asika Lacanilaw that by December 1 huhulihin na po lahat po ng mga e-trikes na nasa kalye. Ayan, kayo mga e-bike, e-trikes, December 1, wag na muna kayo mamasada. Hindi, maging parehas na kayo. Kasi siyempre, mahal ko rin yung mga tricycle drivers. Lumalapit din sila sa atin. Again, sabi ko ang kanina, itong mga tricycle drivers natin, matagal ng panahon, nagsiservisyo, kukuha muna sila ng prangkisa, tapos mag-register sa LTO para sa lisensya, at magbibigay ng boundary. So, ang dami nilang ginagawa, no? Kukuha ng insurance, third-party liability. Hindi basta-basta maging member pa ng TODA, samantalang itong e-bike o e-trikes, wala talaga eh. Tapos ngayon, pag nagka-disgrasya o gumawa ng violation, paano sila issuehan ng citation?
o ticket for traffic violation. Sino, okay, matanong ko lang, ngayon kasi December 1st, ano, yung mga in the past and then in the coming days until December 1st, pag nagkaroon ng violation ng ang isang e-bike driver, sino ang magtitiket sa kanila at ano ang ticket na matatanggap nila? Wala naman silang driver's license, karamihan sa kanila. So ano ipapakita nila doon sa apprehending officer? Your Honor, according to LTO and the DOTR, automatic impound na. Kasi po yung nakikikwenta nyo, dilema po talaga eh. Minsan, hindi talaga sila lisensyado. Minsan, mga nanay-nanay pa ho ang nagdadrive. May mga kasamang mga anak na delikado, very light. So, yun po ang sabi ng LTO from now on. Talagang dapat ho, pag nasa main thoroughfare especially, talagang automatic impound na po nila. Yun. Again, ulitin ko, wala akong problema doon sa e-bike o e-trike. Siguro sa loob ng subdivision, why not? Pero once na humalo ka na doon sa mga regular traffic, meaning sa mga kalsada na nandun yung mga heavy, light, and medium vehicles, dapat wag na silang pumunta doon. So starting December 1, ito'y para malaman ng lahat ng mga e-bike operator o driver o e-trike, whatever you call them, then by December 1, wag na. Tama po. Wag na Basta kayo po, main thoroughfares, bawal na po talaga sila. Dahil siguro bibigyan natin ng leeway sa barangay o kaya sa mga subdivisions. Pero sa main thoroughfare ay talagang hindi na po sila papayagan. So siguro ang LTO ay magbibigay ng notice sa LGUs through DILG para ipaalam, para hindi na natin magugulat. Baka magulat na naman itong mga e-trike o e-bikes operators o drivers. Teka muna, pinanghuli kami, hindi namin alam yan ah. Yes, Your Honor. Secretary Lopez said that they will comply by tomorrow. They will write the DILG and also inform the LGUs. Okay. Gusto ko lang malaman, so after December 1, anong sunod na mangyari? Kawawa din naman itong mga bumili, nag-invest sa e-trike. So ano yung programa meron ang LTO for this group of transport operators? Your Honor, according to LTO and DOTR, they have to study the registrability and also yung safety na kayo ninyo pong binanggit. They will need to evaluate, magpa-public consultation sila if this will really be allowed. Kasi nga po, nakita natin yung inyo pong mga video, nakakatakot po, no? Napakagaan. Pag sinalpok, talagang yung safety ng mga nasa loob, talagang dapat kong i-consider. So they will, ang dalawang bagay po, yung registrability, safety, and yung issuance of licenses of the operator, would-be operator, Your Honor. And of course, insurance siguro din. And probably insurance, sige po, isasama na po natin. Maybe I'll pass a legislation pertaining to the issue on this group of transport operators, itong mga e-bikes, kasama na dyan yung mga habal-habal para magkaroon ng strict regulation. Papayagan natin sila pero strictly regulated. Para na sa gayon, magkaroon ng safety nga sa kalsada at maging patas sa lahat. Tama po. Sumasang-ayon naman ng ating DOTR family. Kasi sa ngayon, dati di ba pag sinabi mong jeepney, ang king of the road, jeepney driver, ngayon ang king of the road, e-bikes na. May bagong hari na sa daan. Anyway, that's good news na starting December 1, may gagawin move ang LTO para dito sa mga e-bike operators. Pero kailangan po natin din sila maimpormahan. Pangit naman kung huliin sila tapos i-impound yung kanilang mga e-bikes. Hindi naman din ako sang-ayon dyan. Impormahan sila and then come December 1, makapag-ready sila. Hindi naman sila mamamasada until na magkaroon ng public consultation tungkol dun sa programa na fit o bagay sa kanilang ginagawang hanap buhay. Yes, according to our secretary, by December 1, mag-i-info drive muna sila. Mag-iikot. Just to inform, sabihan po muna lahat na nakikita. So, bibigyan muna nila ng chance malaman po lahat, information campaign, bago po sila manghuli. No? At least, may warning po muna sila. Easy lang yan. Ang gagawin ng LTO, pumunta sa LGU. And then yung LGU, impormahan yung mga traffic enforcers. May mga kanya-kanyang traffic enforcers sa mga LGU eh.
And these traffic enforcers, these people in barangays, will inform naman itong e-bike o e-trike operators. Kilala naman ito ng mga taga-barangay at mga traffic enforcers kung sino yung mga e-bike, e-trike operators to let them properly know na meron ng bagong patakaran ang LTO tungkol sa pagmamaneho ng e-bike sa kalsada. Yes, I honor Secretary Lopez that they will really coordinate with the LGUs as well, aside from the DILG. Okay. Now, meron pa ko isang concern sa LTO. Ito siguro bago sa previous administration siguro ito na LTO. Matanong ko lang po yung sa command center system ninyo. Magkano po na budget doon? Your Honor, it was funded 2020 with a budget of initially about 800, almost 900 million. And it's now, it is already operational, Your Honor. It is operational or it's half operational? Partially operational. Partially operational. At saan po yung mga CCTV nakapwesto nito mga... Kasi pag sinabi command center, that means may mga CCTV cameras sa mga kalye tulad ng sa MMDA na nagmamonitor ng flow ng traffic in case of accident, in case kailangan ng tulong ang sino mang na-stuck na motorista, etc., etc. Then monitored ito ng kanilang CCTV at nakikita sa control center at agad-agad makapag-responde yung mga kawani ng LTO like flying squad, kung flying squad pa rin bang tawag dyan. Sa ngayon kasi, mukhang wala ako nakikitang CCTV, mga cameras nakapwesto sa mga kalsada sa iba't ibang lugar sa Metro Manila na pag-aari ng LTO o LTO nag-install. Kung nakikita niyo po sa screen, TV screen, sa kaliwa yung LTO Command Center, isang di pa lang ata yung laki ng computer screen. Sa MMDA, nakita niyo sa right side, napakalawak, napakalaki. Now, ito po yan. Yung sa LTO, ang presyo ay 900 million pesos. Sa MMDA na high-tech, top of the line, 400,000 pesos lang. 400 million pesos lang. So half the price. Yung kabila, LTO, na napakaliit at luma ang technology, 900 million pesos. Itong nasa sa MMDA na high-tech, top of the line, 400 million pesos lang. Your Honor, Mr. President, ang nangyari po, yung phase 1 po, yung po yung command center, yung nakikita nyo sa kaliwa, natuloy po yan. Pero yung phase 2 po, na, which includes procurement and installation of CCTV, nandun po, nakabit po yung iba, pero hindi daw gumagana. Nagkaroon daw ng problema doon sa contractor since 2021, nagkaroon ng problema sa contractor, hindi. And it is now being in the process of being terminated para may mag-take over para matapos po ito. So nagkaroon daw sila ng problema sa contractor. Hindi ko pa mas maganda kung imbestigahan po natin kung sino-sino po ang may kagagawa nitong pag-purchase nitong pagkamahal-mahal na control center na hindi naman pala gumagana, partial lang gumagana, and yet almost 1,900 million pesos. Whereas sa MMDA, again, ulitin ko, for the end time, half the price lang, 400 million, and yet high quality at new technology. HD pa. Kahit na gabi, may kita yung plate number. Kasi itong sa LTO, pag nag-focus yung camera, kung totoo nga meron sila niyan, pag nag-focus yung camera ng CCTV ng LTO sa sasakyan sa gabi at nakabukas ang headlight, hindi na mababasa. Sa MMDA, mababasa mo pa rin kasi nga new technology at HD pa. Your Honor, Mr. President, ako'y nagulat dito sa narinig ko. Project cost 900 million but overpayment of 36 million flagged by
Commission on Audit. Ang contractor po, LDLA Marketing and Trading. And ito po, naku, kilala nating lahat, SunWest Construction. Very familiar po. So kasama na rin po daw ito, sabi ng LTO, to isa sa mga kasong isasubmit sa ICI for investigation. So SunWest Corporation din po ay parte nito. So kahit nasa iba't ibang ano talaga sila, sangay ng gobyerno. Nasaan po nakapwesto ang mga CCTV cameras nitong control center kung saan ino-operate sa control center ng LTO? Where are these CCTV cameras? Kasi nag-imbestiga rin po ako at nagtanong-tanong ako, wala raw eh. Ang nailagay lang daw ho ay 22 CCTVs. Yung iba po nawala na. Tapos, ang 20 problema po, yung pong contractor, hindi po nakipag-coordinate daw with the LGUs. Kaya ang nangyari, yung mga lalagyan ng LGUs, hindi po pumayag. Kaya doon po nagkaroon ng problema. Hindi ho nila natapos. Kaya medyo malaking halaga rin po ito na talagang dapat maimbestigahan, Your Honor, dahil malaking pera po itong nawala, 900 million po. So dapat siguro ibalik yung 900 million, Mr. President, kasi hindi naman napakinabangan pala. Opo, nagulat nga talaga ako nung narinig ko na ang joint venture nitong LDLA Marketing, very familiar, SunWest Construction po. Thank you, Mr. President. So, expect ko po yan na magkakaroon ng investigation pertaining to that at yung pera na nagastos dyan, sana maibalik sa gobyerno at magamit sa mas maganda pang mga programa na kapakipakinabang. Okay? Wala rito yung PPA. PPA is here. Okay, very good. PPA. During the last hearing, pwede natin pakita yung video? Last hearing. Saan ba yung last hearing natin? This has to do with body-worn camera. Body-worn cameras. Body-worn cameras noong 2020. Isang unit nagkakalaga ng 879,000 pesos. One unit ng body-worn camera. Noong August 19, 2021, bumili ulit kayo ng 164 units dito pa rin sa Boston Homes in the amount of 168,680,000. 1 million pumapatak bawat isang unit. Sobrang overpricing, immoral na ito. Skandaloso na masyado ito. Secretary Lopez, imbestigahan mo to at sibakin dahil merong kakuntsabahan dito na para dugasan yung gobyerno. Mr. Chair, I have my commitment that I'm going to look into this. Secretary Lopez, I know na hindi mo pa panahon to, nangyari to. So, I'm not going to fault you on this one. But I did tell you during that hearing to investigate, and you said, yes, we will. So what happened to your investigation, Secretary, pertaining to this scandal? Honor, Mr. President, last October 13, a reply was already, DOTR, the Secretary wrote GM J. Santiago of the PPA asking for the documents and other pertinent papers. And now at present, ongoing po ang review by the USEC of Legal, who is here. And they are awaiting for the confirmation from other government agencies. No? Yung pong may mga similar body-worn cameras. So inaantay po nila yung reply from the other agencies, Your Honor, Mr. President. Thank you, Mr. President. Kasi nga po, itong body-worn cameras ng PPA, hindi ko maintindihan bakit super high-tech. Nandun pa yung night vision, kasama pa yung facial recognition. Ang dami, ano? So that's why lahat-lahat papatak ng 897,000 per unit kasi kasama din mga backup, the system itself. Pero same supplier sa MMDA, 345,000 lang.
So talagang merong anomalya dito sa PPA. Your Honor, according to Secretary Lopez, the USEC for Legal is now, yan po yung kanilang pinag-aaral ngayon, kung pareho talaga yung specs, yung pong scope of work. Kasi po, ang sinasabi po ng PPA ay, ito po yung parang online. Kasama po yung yung back-end, yung system, Yes. command center. That Yes. includes a command center. Yes. So they will be reviewing all of this and compare it doon po sa mga binanggit na mga ahensya that are using the similar or at least gumagamit din ng body-worn cameras yung nabanggit niyo po kanina na mas mura. They will compare kung pareho yung functions and yung scope of work. Yeah, lahat naman po. Tulad sa PDEA, may back-ed sila, yung sa MMDA, maging sa PNP, lahat naman to meron. Kaya lang pinagkaiba, itong sa PPA, napakamahal. Ngayon, nagtataka ako, ba't nila kailangan pa kunin yung feature na facial recognition? Samantalang yung PDEA, yung NBI, yung PNP, yung immigration, they don't need those. They don't need that feature. At saka isa pa, para gumana yung facial recognition, dapat may integrated system na kung saan nandoon yung system ng PNP, nandoon yung system ng NBI, nandoon yung system ng LTO para mabasa yung muka na nakikita doon sa camera kasi naka-integrate yung system ng PPA doon sa mga nabanggit ko agencies. Wala namang ganon. So hindi pa gagana sa atin itong facial recognition. Bakit kumuha na ng facial recognition feature itong PPA para sa kanilang body-worn camera? Halata talagang nangrarakit lang, Mr. President. Your Honor, Mr. President, Secretary Lopez has committed that the investigation will be thorough, and according to the USEC for Legal, they are just awaiting for the reply and report of the other agencies, and they will, as soon as they get hold of this, they will make the necessary, they will forward to your office, yung pong kanilang findings and report. They will try to submit within 15 days from the time they complete ito pong mga reply and other documents that they are waiting from other agencies, Your Honor. Thank you, Mr. President. Meron pa pala akong dalawa pang questions. Merong budget for 2025 ang DOTR para sa body-worn cameras, am I right? Sa Office of the Secretary? Meron. And sino pong gagamit nito? At magkano pong maging halaga nito per unit? Kasama na po yung back-end? Your Honor, Mr. President, it is still under procurement, and the agency for procurement and the agency that will be using these body-worn cameras are the Office of Transport Security. Yung po mga nagbabantay po sa airport, they will be the end users para po siguro at least mabantayan din yung mga mawala na yung mga duda doon, yung matanimbala at iba pa, mawala yung duda. So all the personnel of the OTS manning the X-rays will have body-worn cameras as well. Very good. So agree na agree po ako dyan. And that is a very encouraging information that I got from you. So akala ko yung body-worn cameras para sa mga traffic enforcer o sa mga enforcement personnel ng DOTR sa Yes, we have kalsada. Senator Tulfo, Sa airport, we have a new head of the OTS. Si former USEC Gilbert Cruz is now the head of the Office of Transport Secretary. Gilbert Cruz? Yes, apo. Wala na bang iba? OTS po. Seriously? Yes po, I think he's here already. Alam niyo ba kung ba't siya natanggal sa PAOK tapos ilalagay niya doon? Nyari. Hindi nga. Why? That's Yan ba'y dumadaan sa CA? Yung That's pwesto the niya? Kasi point. pag dumaan niya sa akin sa CA, hindi ko ipapasayan. Tapos ngayon, inabsorb ng naman si General Gilbert Cruz. Mukhang yung isang kasama si Casio po yung medyo magulo na konti. Hindi. Dito sa Parang sila magulo, siguro. Maraming mga balita-balita, pero this is not siguro the proper venue to tell you that. Hindi naman siya kasama sa committee na ito. Pero kung once nakasama na siya dyan sa DOTR, di marami ako masasabi about him.
Remember yung mga raid na yan nung panahon? Naku po, Maria Josep Santissima, Madre de Dios, patawarin tayo ng Panginoong Hesus Kristo. Ba't yung kasi kinuha? Wala na bang iba? It's a presidential appointment, Your Honor. Yung muning dyan na gumagalagala, baka mas qualified pa. No, I'm just joking. I'm just being sarcastic. But anyway, ako naman binabase ko yung aking sinasabi rito. Whatever I speak, whatever I say here, that's based on people who come to me to complain, to give me feedback about things that happens out there and anywhere. Ganun man po ako magsalita rito. Hindi yung personal opinion ko lamang. Meron po akong pinagbabasihan kasi for the past more than 25 years sa programa ko sa Wanted sa radyo, narinig ko na po ata lahat ng sumbong from A to Z, and then all kinds of people from different walks of life pupunta sa akin para magsumbong. So hindi ko gawa-gawa yung mga sinasabi ko rito. Yan ay base sa mga reklamong natatanggap ko. Okay, let's move on. Ano ba yun? LTO's okay. Wala akong problema sa PCG. PCG, kailan suportahan natin to? Kumusta na nga pala yung budget para sa ospital ng PCG personnel? Is that being taken care of? Your Honor, Mr. President, for 2025, meron pong budget ng 1.1 billion po for the Philippine Coast Guard Hospital. So, and according to our Coast Guard Commandant, they are already starting construction of the Coast Guard Hospital. Okay, thank you, Mr. President. So, DOTR, this is my recommendation to you. Alagaan yung ating mga taga-Philippine Coast Guard kasi sila po ang nagbabantay sa ating karagatan. Lalo na ngayon nagkakaroon tayong problema dyan sa West Philippine Sea, sila ang frontline natin. They will be considered as heroes, ito mga personnel sa Philippine Coast Guard. So, my recommendation to you, DOTR, and with my backing, me being your committee chair, public services, please help them. Make sure na all their needs are being provided to so that makapag-perform pa sila ng duties nila, lalo pagbabantay sa West Philippine Sea. Yes, the Secretary Lopez is sending his appreciation of support for the men and women of the Philippine Coast Guard. And again, let me reiterate that with approval of the Chairman Committee on Finance, we have in fact increased the subsistence allowance of the Philippine Coast Guard from Philippine Coast Guard personnel from 150 pesos a day to 350 pesos. So mas dinoble pa ho natin yung kanilang subsistence allowance as a support to the men and women of the Philippine Coast Guard. Very good. Okay. The last but not the least. May report ang ARTA, at least number 2 na lang ngayon ng LTO, dati number 1, na kayo daw po ay pangalawa sa the most complained agency. Mag-level up kayo, pagandahin yung inyong performance siguro. Yan lang. At least number 2 na kayo ngayon. Dati kayo number 1. Ngayon ang number 1, syempre sikat na sikat ngayon yung FDA. So yun lang, pagandahin niyo po yung servisyo niyo. Hopefully next year, baka from number 2, maging number 100 na lang kayo. Di ba? Mas maganda. Can you promise us na you'll do better? Maboss-boss yung mga complaints against you tungkol dun sa red tape at mabagal. Yes, Secretary servisyo? Lopez, I honor Senator Tulfo, is committing to improve further the services of LTO para humawala na po sila sa top 2 doon sa most complained agencies, and they have that commitment to improve para po mawala sila doon sa top. And then ito na yung gusto kong sabihin sa DOTR, you have my commitment na I will fully support lahat ng mga projects nyo as long as nakita ko na needed talaga ito. I'll back you up all the way. Just let me know sa mga hearing. Even kapag walang mga hearing, just come to my office, present itong mga maganda yung programa na kailangan ng budget o kailangan ng tulong ng Senado. I'll be on your side, through and through. Thank you.